Sa linya natin, Attorney Rafael Calinisan, Vice Chairperson, Executive Officer, National Police Commission, NAPOLCOM. Magandang umaga po. Oba, Op, umpisa pa isa pa. lang. Isa pa. Oh. Nandyan na? Ngayong araw po nakatakda si Totoy. Yes, alias Na magpunta Totoy. yata dyan sa NAPOLCOM. Ayan, nandyan na si Vice Chairperson Calinisan. Good morning po. Good morning, Igan sir. at Connie. Magandang umaga po, Ma'am Connie, tsaka Boss Igan. 4 po. Magandang umaga po. Opo. Anong oras po tutungo sa opisina niyo si Totoy? Ano bang purpose po ng pagpunta niya sa NAPOLCOM ngayon? Siya ba magsasampa na ng kaso sa ilang pulis na nadadawit dito sa nawawalang sabongero? We're expecting po that he'll be coming today. I don't know exactly what time because I haven't spoken with Toto. Hindi ko po siya nakakausap ever. Opo. Pero po, ang expectation ho natin, siya po magpa-file ng kanyang affidavit, complaint affidavit. Expectation ho natin, papangalanan niya yung mga police na di umano'y involved. Malamang po, siguro meron siyang kasamang mga testigo. Mhm. So let us see kung ano po ang kalalabasan ngayong araw na to. Ako po'y balisa rin dahil di ko po alam kung ano pong mangyayari. Opo. Opo. So Ano bang magiging papel po ng NAPOLCOM para malaman po ng publiko, no? Dito po dahil mga pulis ang involved, talaga ang NAPOLCOM dapat kumilos po rito? Tama po 'yun. Sabi nga po sa konstitusyon, ang administration at control ng Philippine National Police ang National Police Commission. Constitution po 'yun, hindi po 'yun batas lang. Opo. So, sa Tagalog po, ang pulis ng pulis ay ang National Police Commission o ang NAPOLCOM. So, dahil po ang pinag-uusapan dito mga pulis di umano, kailangan po talaga mag-imbestiga ang NAPOLCOM. At dito rin po, sinasampa talaga ang mga kaso ng administratibo laban sa mga pulis. Pwede po mag-file sa iba, fine, pero eventually, lahat po ng mga fina-file, si IAS, Chief PNP, Regional Director, Mayor, Pleb, Aha. lahat po yan ay appealable to the National Police Commission. So tama lang po na dito na lang po final directly yung pong kasong ito. Yung pong sinasabi na may-ari nitong fish pen, na sabi aktibong pulis pa ito Naimbestigahan nyo na ho ba? Nagsimula na ba? Nagsimula na po kami sa investigasyon namin. Siyempre, hindi ko po may kwento ng Of course, opo. detalye po yung mga nakita ho na amin. Sabihin na lang ho natin na aantayabayanan natin yung mismong kwento ni alias Totoy dahil sinasabi rin niya yun. Narinig ko sa media ng napakailang ulit Yes na po. Active merong police. isang active policeman na may-ari ng fish pond. Apo. Kung saan medyo may role po ito doon sa di umano'y pagtapon ng mga katawan ng mga sabongeros. Sabi sa kwento. Sa sariling impormasyon ba ng NAPOLCOM, tumutugma rin sa mga nauna ng sinasabi nitong si Totoy? Siguro po, Igan, hingi ako ng tawad sa iyo dyan Okay kasi lang. in the next hours o baka minuto, hindi ko po alam kung ano siya darating. Kami na ho magiging hukom. Yes, sir. Tuloy-tuloy man ang investigasyon namin. Ngayon naman magkakaroon kami ng shift ng hats. So isa po ako sa mga magdedesisyon kung ano po ang kahinatnan nitong kaso Naintindihan ito. po namin. Pero hindi ho ba pwedeng masuri nyo muna, ma-verify muna kung credible witness ba itong Ang si sabi ng Totoy DO o gawa-gawa lang yung kanyang kwento bago nyo aksyonan po? Yun po yun. Actually kasama po yun Okay. na Igan. So yung pong kwento niya, hindi naman po nating para tanggapin ng buong buo yun. Opo. Marami pong levels. Una, may initial evaluation. Pangalawa, syempre magkakasuhan, may formal charge na tinatawag. Opo. Papatawag pa rin ho natin, papasagutin ho natin yung pong lahat ng partido. Opo. So bago naman ho tayo magdesisyon, meron pong due process. Yun po kailangan pong specify at stress Opo. dito po sa interview natin na ito, na bibigyan ho natin ng due process ang lahat ng involved. Be it po yung complainant na si Totoy, yung pong mga pamilya na 4 na taon na naghanap ng hustisya, pati po itong mga pulis na di umano'y involved. So pakikinggan ho natin lahat ng sides po dito Opo. bago ho tayo maglabas ng desisyon. Ano ho ba ang mangyari? Kasi sinasabi rin, di ba, last week na meron ho daw bagong tetestigo. Meron ho bang update kung ilan sila o isa lang ba ito? Di ko pa ho nakakausap si Totoy. Sabihin na lang din ho natin na
tuloy-tuloy pa rin po yung impormasyon na natatanggap po natin dito sa NAPOLCOM. Kung meron man din pong iba pang testigo na lalabas, welcome na welcome po yun, Ma'am Connie. Pero wala pa Um, naman so far na nagpapaabot po sa inyo mismo direkta na gusto nilang tumistigo. Paano ko ba sabihin to? Marami po nagpapadala ng creative messages Okay. ng mga impormasyon. Pero ang importante ho natin dito affidavit. Hindi ho pwedeng kwentong barbero eh. Oo nga. Pinag-uusapan natin dito mga buhay ng mga tao, pinag-uusapan natin dito careers ng mga pulis at yung longing ba ng Pilipino na magkaroon ng hustisya. So hindi kwento lang, kailangan pa yan. Okay. Follow up ko na rin po itong video na inilabas si PNP Chief Nicolas Torre, si General, na nakita ko sa website ni Louis LA, no? Ni LA ng GMA, Luisito Santos. Doon sa lasing na pulis po na nanutok at nagpaputok pa ng baril sa isang tindahan sa Lucena City, Quezon. Nakarating na ho ba sa inyo? At pag ganun ho ba, anong aksyon ng NAPOLCOM dito? Yun nga po. So hindi naman po lahat ng kaso ng abusong pulis NAPOLCOM. Okay. Pwede po, actually inutos ko na ho rin yan. Apo. Tayo po inutos sa Inspection Monitoring and Investigation Service natin na Apo. silipin. Pero ang pagkakaintindi ko sa kasong yan, ito po ay naaresto na ng Philippine National Police. Okay. Malamang naman sa hindi, ito po ay kanila kakasuhan din Okay. sa IAS. Okay. Pero ito po nakasuhan na nila ng kriminal sa akin po pagkakaalam. Salamat po. Sir, ako ang curious lang ako. Sa anong tingin niyo bang nagkukulang in terms of siguro training ba, pasahod ba? Ano ba ang mga nagiging dahilan bakit may mga pulis pa rin po na at marami pa rin ang nadadawit sa mga ganitong mga nasasangkot na mga illegal na mga gawain, kung hindi naman ito hong mga talagang umaabuso sa kanilang posisyon. At ano hong gagawin ng NAPOLCOM dyan? We really have to look into the recruitment of the members of the PNP. At pag-utos na rin ho natin yan. Nagtataka lang po talaga ako na sabay-sabay ho nangyayari lahat eh. So naglabas po tayo ng special order. Inutusan ho natin ng ating mga kapwa commissioners, pati po yung mga ibang staff service directors po natin dito sa opisina na rebisahin, pag-aralan ang recruitment process ng PNP. That is to include the Philippine National Police Academy, pati na rin po yung pong mga non-commissioned officers, yung pong mga patrolman na tinatawag, including yung po mga lateral. Kasi po, nakita ho natin, nakaramihan din ho sa mga may kaso, yung pong mga low-ranking officers. Yes, opo. Maybe, hindi naman po masama sila intrinsically, pero yung pong iba, karamihan ng kaso, hindi po abot yung batas. Yun naman pong iba, halatang-halata naman na may konti talagang pagkukulang na actually hindi nga konti, malupit yung pagkukulang. So kailangan din ho talagang maintindihan ano ba ang psyche nito, ano ba ang proseso sa neuro-psych exam ba ho talaga ito? Talaga bang masinsinan ng pagsusuri dito? We have to really check and evaluate, including reviewing the curriculum, even reviewing the other processes po na nangyayari dito. Sana mabilisan yung pagre-review, sir, kasi parang napapansin ko, 'di ba, sabi nyo nga yung mga paumpisa pa lang 'di ba, sa ranggo 'di ba, yung mga nasa pinakamababa, yun yung parang madalas natin nakikita. Of course, meron ding nakakasuhan at iniimbestigahan ngayon na matataas din na opisyal, 'di ba? Pero ang siguro ang pinaka tugon lang siguro doon sa security ba na nararamdaman namin as mga individuals, 'di ba, mga organisasyon man, na gusto natin syempre yung kapulisan natin parang walang bahid, 'di ba? Sila yung nagpapatupad ng batas eh. Tama po, agree po tayo diyan. Bago naman po ako sumampa bilang NAPOLCOM, pangalawang buwan ko pa lang po ito bilang pinuno ng NAPOLCOM. Syempre ako rin po ay private citizen. Opo. So I also share the thoughts and feelings and aspirations of the Filipino people. So pareho tayo nangangarap ng magandang kapulisan. Happy nga po ako na si General Torre ang hepe ng pulis eh. Opo. Pareho rin pong reformist. So siguro ho sa tag team ho namin ni General Torre, maayos ho natin ang kapulisan. Ayun, sana Meron po nga po. meron tayong 6 na taon, Ma'am Connie, Boss Igan. Yung pong NAPOLCOM 6-year fixed term po yan. Okay. Sana nga po sa tulong po ng private sector, sa tulong din po ng media, sa tulong po ng lahat na nakikinig dito, help us succeed. Of course, sir. Katuwang nyo Opo, kami. Opo, tayo po talaga ay nandito sa
mando ho ng Presidente ng Pilipinas na talaga silipin po at linisin po ang PNP at itaguyod ang kanilang moral at welfare. Okay. Alright, thank Bilang you. panghuli po, bukod po kay Totoy, may iba pang witness na nakipag-ugnayan sa inyo? Para... Totoo po, I will lie to you if I say no eh. meron. Pero let's just say that I just want people to put it on paper. Okay. Mahirap po yung chika. Pero ang sinusubaybayan ko ho dito, Igan, totoo lang, kung may kasama ba si Totoy o wala. Kasi syempre yung kanyang testimonya lang niya yun eh. Kung meron bang sususog o may magduduktong ba Corroborate. sa kanyang kwento. Oo, may magko-corroborate ba? Magandang tingnan. At kung sakasaling siya ay mag-file dito, ito yung panahon para may mga testigo rin na lumabas. Ayun. Alright, salamat Okay. po. Ay, Thank good luck you. ngayong araw na ito. Sana gabayan tayo ng Diyos sa paghanap natin ng katotohanan dito. Tama. Chairperson Oo nga Kalinisan. po. Ingat po Pagdasal niyo kayo. kami. Opo, ay Igan, kasama. Kasama ho kayo sa aming panalangin. Thank you, sir. Maraming salamat po. Opo. Ayan, Para sa katotohanan, abang-abang na si lumabas. Oo. abang-abang na si Vice Chairperson Rafael Kalinisan ng National Police Commission sa pagdating ni Kilingan, walang pinoprotektahan.